Guys, blessed Saturday po. So sa lahat ng mga leaders na networkers, so sa lahat ng mga networkers dyan, kahit anong kumpanya ka, so i-share lang ako sa inyo. So ito ay natutunan ko lang po naman. Ako po ay hanggang ngayon nag-aaral din ayon sa aking mga natutunan bilang isang networker. Ako, guilty ako dito sa mga sasabihin ko sa inyo. Naging guilty ako dito noon. Tapos ngayon, unti-unti naman natin binabago yan. Hindi naman madaling tanggalin yun lalo na nakasanayan mo, lalo na karakter mo. So hanggang ngayon naman may binabago pa rin tayo sa ating ugali. Minsan nagkakamali po tayo at nare-realize natin na mali yung ating ginawa, ating sinabi. Siyempre dapat huwag mo na ulitin, di ba? So tayo ganun din po, nagkakamali, mayroong minsan may sinasabi, may ginagawa na na-realize mo mali pala. So itatama lang natin yun. So habang ginagawa natin itong negosyo na to, dapat nag-a-adjust tayo. Adjust lang tayo na adjust. So ako po bilang isang networker sa mahabang panahon, marami rin po akong na-realize, marami akong natutunan. So i-share ko sa inyo ngayon yung ilan sa mga natutunan ko kung bakit merong hindi yumayaman, bakit merong yumayaman. Okay, so given na yung masipag. O diba, masipag ka, magaling, given na yan, magaling ka pero bakit hindi ka pa rin yumayaman sa MLM, diba? Parang may mali. Ano ba mali? Magaling naman ako mag-speaker, magaling naman ako magsalita, mag-motivate, pero bakit hindi pa rin ako yumayaman? Iba't ibang kumpanya na nga sinalihan ko, kumita, pero hindi sapat para sabihin ikaw ay yumaman. So ako, naranasan ko yan. Maraming beses din naman akong kumita, pero hindi po ako yumayaman. Kita lang, hindi po yumaman. Yumabang, oo, yumabang lang, pero hindi yumaman. So yun po yung mga experiences ko sa industry na to. Marami pong networkers na mayabang lang. Isa po ako dun before, hanggang ngayon. Diba? Kasi minsan meron tayong hindi nakikita. Akala natin okay na yon, akala natin tama yon. So ako, ang isa sa mga natutunan ko bilang isang networker, ang Diyos kasi minsan pinagkakalooban tayo ng biyaya ng Diyos. Binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos dahil nagdarasal tayo. Sinamahan mo ba naman ng dasal, sinamahan mo ng trabaho, talagang nasa Bible po kasi yan nasa pawis mo manggagaling ang iyong kakainin. So pag nagsipag ka, yayaman ka talaga, kaasenso ka, mayroong kapalit na reward. Yung mga masisipag, yung magagaling, syempre, bakit magaling? Kasi nagsipag mag-aral, inaral niya, kaya siya naging magaling. So siya rin ang dahilan ba't siya naging magaling, kasi inaral niya. So yung iba hindi niya alam yung alam mo. Kasi kaya niya hindi alam yung alam mo, hindi siya nagsipag mag-aral. Kasi lahat tayo may utak. May utak tayo Bakit? Ikaw alam mo, kami hindi namin alam. Kasi nagsipag ka, yun yung reward mo. Natuto ka, tapos ginamit mo yung natutunan mo, tapos nagsipag ka pa, may reward ka talaga. Pero bakit sa kabila ng mga ginawa mo, nagkaroon ka nga ng reward, kumita ka, minsan yumaman, dalawa yan yung isa kumita lang, yung isa yumaman. So yung kumita lang, bakit hindi siya nagtuloy sa pagyaman? Diba? Bakit ganun? Hindi siya nagtuloy sa pagyaman. Samantalang yung iba dyan, hindi naman masyadong magaling, mas yumaman pa sa networking Bakit? Kasi minsan ganito yan,
maaaring kulang yung kaalaman mo, hindi ka marunong sa diskarte. Or isa pa, maaaring yumabang ka, kumita ka ng konti, medyo yumabang ka, medyo tumaas ang tingin mo sa sarili mo, nang mamaliit ka na ng ibang tao, or naninira ka na ng kapwa mo, di ba? Yun isa sa reason yan kung ba't nauudlot ba? Payaman ka na sana pero naudlot dahil yung karakter mo parang hindi naka-align papunta doon sa pagyaman. Pero nung nagsisimula ka, okay naman, maayos naman yung karakter mo. Pero nung nakakatikim ka na ng konting income, nakakatikim ka na ng konting katanyagan, papuri, yan, medyo nilalagay natin sa ulo, masyado natin feel na, uy, magaling daw ako, uy, kumikita ako. Kaya minsan yung karakter natin, nagbabago yung karakter natin along the way. So along the way, sa journey mo nagbabago yung karakter natin. Kaya minsan nauudlot, payaman ka na eh. So meron namang isa, yumaman, nagkaroon ng house and lot, nagkaroon ng sasakyan. Experience ko to guys sa previous companies. Ang dami kong nakasama doon na marami nagkaroon ng sasakyan, nakabili ng bahay. So isa ako doon. So nagbago yung karakter. Ngayon nababalitaan ko sila na broke sila ngayon. So hindi ako natutuwa. Nag-iisip ako paano nangyari yun. Dati siya yung malakas, siya yung magaling, siya yung malaki kinikita. Ba't ngayon broke siya? Nawala yung sasakyan niya, nabenta. So wala akong tinutukoy na tao dito guys ha. Marami po yan, napakarami pong ganyan. Wala akong particular na tao tinutukoy. So nabenta yung bahay, mga ganon, naubos yung savings. Tapos mamahataw sa mga company ngayon pero hindi na umaangat. Iniwanan ng mga leaders, wala na siyang downline, konti na lang, hindi na siya makaangat. So yan yung pangalawang klase ng tao na umasenso pero binawian. Ang reason dyan, sa pagkakaintindi ko, kasi nakita ko yung mga tao na yun, saksi ako dun sa mga karakter nila. Nakita ko yung mga karakter nila nung nagkaroon ng magandang blessing, nag-iba yung karakter nila. Parang di sila makamove on na mahina na sila. Kahit mahina na sila, pinagpipilitan nila na sila yung dating malakas. Minsan niyayabang yung mga previous achievements, hanggang ngayon niyayabang pa rin, pero hindi na makaangat. Naaawa ako doon sa mga taong ganun kasi kasamaan ko sila eh. Bumagsak sila, hindi nila matanggap na dati hinahangaan namin sila, tapos ngayon nasa baba sila. Nagpe-pretend sila na sila yung malakas at sila yung mayaman pa. True to life po ito ha, hindi po ako, honestly, wala po akong kwento-kwento lang dito. Nakita ko po sila at ayoko magpartikular na tao kung sino man yun. Hindi lang po isa to ha, kasi kaya ako masyadong sensitive sa ganyan, kasi ayoko mangyari sa akin yung mga nangyayari sa kanila. Nag-iingat ako na wag mangyari sa akin yun. Nag-iingat ako. So binabago ng achievements yung karakter, or lumalabas yung tunay na karakter. Tapos hanggang sa hindi na sila makabangon. So ibig sabihin guys, hindi porke kumikita ka ngayon, ilalagay mo na sa ulo mo na ikaw ay magaling, ikaw ay malakas, ikaw ay dapat pakinggan. Huwag masyadong ilagay sa ulo. Kahit sabihin mong speaker ka, trainer ka, okay,
Okay, so wala akong pinapatama. Marami po akong ganyan sa previous companies pa, ganyan na talaga. Dami kong nakikita. Huwag mo angkinin to kung nakikinig ka, hindi sa'yo to ha. Dami-dami niyan eh. Okay, so tapos nagbabago yung ugali, karakter, tapos binabawian. Kasi guys, ang sakit kasi ng networker, sa totoo lang, ang sakit ng networker, masyado tayong mayabang. Kapag mataas tayo, kasi feeling natin tayo payaman, yung empleyado hindi. Tapos pag kumikita ka ng konti, pati kapwa mo networker, pagka hindi pa kumikita yung kapwa mo networker, tapos ikaw kumikita ka na, o may achievement ka ng konti, parang hindi mo na siya masyadong pinapansin, or kung pansinin mo siya, parang ang baba na ng tingin mo sa kanya porque ikaw kumikita ka na. So wala yung nawawala yung equality. Parang hindi na equal yung trato mo. Yumayabang tayo. Kaya minsan binabawian tayo. Kala mo porque safety ka na, kumita na tayo, nakapundar na tayo, okay lang magyabang, okay lang. Bebenggahin ko yung mga yan. Nire-recruit mo ako? Bakit? Yumaman ka na ba? Ako, mayaman na ako eh. Minsan nagyayabang tayo sa mga taong yun. Baka hindi nyo alam, ginagawa lang niya yung trabaho niya na mag-recruit. Kaya minsan feeling mo, ba't mo ako re-recruitin? Mayaman ako, top 1 ako, ba't mo ako re-recruitin? Nakakaramdam ako ng ganyan dati nung nire-recruit ko yung mga dati kong uplines. Parang hindi ako makaramdam ng respeto pag sumasagot sila. Hindi naman ganun yung sagot ha. Basta nakakaramdam lang ako ng parang walang respeto pagka ang kausap ko sobrang yaman na. Nire-recruit ko, ang sagot ba naman, ba lakas ng loob nito, re-recruitin pa ako ha. Ikaw nagturo niyan eh. Nakikinig kami sa'yo nung nag-speaker ka eh. Sabi mo recruitin lahat eh. Ngayon nung ikaw re-recruitin, sasabihin mo malakas ang loob. So yan ha, sa previous company to ha. Sa ngayon po, alam nyo nasaan ako eh, syempre diba? Nasa libod ako ngayon eh. Marami po akong mga gaya experiences eh. So yan ang sakit ng mga networker, nilalagay sa ulo porque yumaman, porque kumita. Kasi guilty ako dyan eh. Dati rin eh, nung nasa previous, nasa crowd 1 ako, kung sino-sino nagre-recruit sa akin, minsan dire-dead mo ko, zone na lang eh. Guys, natutunan ko yan na dapat papansinin mo lahat yan. Papansinin mo yung mga tao na yan. Hindi yung porke mayaman ka na, kumita ka na, hindi mo na papansinin. Dapat papansinin mo rin sila. Bibigyan mo sila ng time kung paano binigay mo time doon sa mga top earner mo, kung paano ka magbigay ng oras at importansya sa mga taong top earner o kumikita. Kahit sa mga hindi pa kumikita, bigyan mo ng importansya yan. Tao rin yan, nangangarap. Kahit hindi mo downline yan. Minsan pag hindi natin downline, hindi natin masyado binibigyan ng atensyon. Never kong ginawa yan. Kahit hindi ko downline, pag nagtanong yan, binibigyan ko ng atensyon talaga yan. Kasi tao rin yan na nangangarap. Pareho lang naman tayo nangangarap. Pantay-pantay lang naman tayo sa mata ng Diyos. Minsan nga dapat magpasalamat ka kasi nakakaangat ka eh. Hindi yung binababa mo yung mabababa. Mababa na nga, ibababa pa natin, di ba? So yung mga mabababa, iangat natin sila. Paramdam natin sila, paramdam natin sa kanila na tayo ay magkapantay lang. Di ba? Bine-bless na nga tayo eh. Sila nga medyo kulang sa biyaya eh. Tapos tatrato pa natin ang hindi maganda. So yan ang mga natutunan ko sa tagal ko sa networking. Kaya minsan binabawi yung mga biyaya. Minsan ngayon yung mga kumikita na minsan nasa present situation sila. Nasa present situation sila, marami silang pera, kumita sila, nakapundar sila. Minsan yung mayabang na rin sila eh. Kasi ang feeling nila, safety na ako eh, kumita na ako eh, malaki kinikita ako eh. Minsan yung mayabang talaga sila. So hindi natin maaalis yun, marami talagang ganun ha. Sabi ko nga sa inyo, di ba, sa dami kong pinagdaan ng kumpanya, halos lahat ng kumpanya laging ganyan yung mga kumikita, laging ganyan. So binago ko yan. Sabi ko pag ako isang araw ay kumita, hindi ko talaga sila gagayahin. Lahat ng mga ayaw ko, lahat ng ayaw ko na nakikita ko sa kanila,
hindi ko gagawin. Kasi minsan na rin akong taga-palakpak, taga-sunod, alalay ako ni top earner, kabady-body ako, taga-bilpit ng gamit niya. Minsan naranasan ko rin yan, yung mga bagay na parang hindi ko gusto na nararamdaman. Eh dahil wala naman akong pera at ako hindi kumikita, parang feeling ko, sabi ko, okay lang yun, top earner naman yan eh. Parang kala ko normal lang yun. Kala ko normal lang na ganun dapat siya, kasi top earner siya. Kala ko normal lang yun. Alam mo nang tumagal-tagal, na-realize ko, ano pagkakaiba natin? Tao ka, tao ko. Top earner ka. Ang ingay ng motor mo, nagbablog ako. Ayun. So yun, minsan akala natin, di ba, okay lang yung ganong attitude. Pero nung tumagal, nung ako na nandun sa sitwasyon na kumikita, ako na yung nasa sitwasyon na nakukuha na yung unti-unti yung mga pangarap, ako na yung pinapalakpakan, doon ko na-realize na parang hindi yata tama kung paparamdam ko sa kanila na sila'y mababa. Kasi naramdaman ko rin na dating nasa baba, at mahabang panahon po akong nasa baba. Kaya alam ko pa yung pakiramdam pag hindi ka pinapansin, pagka pinagsasalitaan ka ng hindi maganda, pag binabanatan ka. Alam ko yung pakiramdam. Kaya ako, hindi ko gagawin yun, sabi ko. Minsan, lumipat ng company. Lumipat ako ng company dati. Nung lumipat ako ng company, talagang pinablock ako sa lahat ng downlines. Pati yung mga downlines ko, pati sarili kong GC, pinagkukuha niya eh. Kasi admin din siya ron eh. Pinagkukuha niya yung mga GC ko, ako na-remove. Sarili kong GC yun ha. Dami kong GC nun sa previous companies. Pero pinabayaan ko lang yun. Dapat akin yun eh. Pero wala naman akong ginagawa eh. Yung sa mga GC ko dati, hindi ako nagpo-promote doon nung bago kong company. Hindi ako nagpo-promote doon. Talagang may respeto ako, may delikadesa rin ako. Kaya naalala ko yung ginawa niya. Sabi ko, ba't niya ginagawa yun? Naisip ko na lang na pag ako kumikita na, hindi ko siya gagawin, sabi ko. Re-respeto ko yung mga tao. Kahit lumipat na ng company yan, re-respeto ko yan. Kasi nga, nakatulong sa akin yan eh. Yung tao na yan, leader ko yan eh. Leader ko yan, nakatulong sa team ko yan, kumita ako. Napakinabangan ko rin yung team niyan dahil sa kanya. So hindi ko yan itatapon na lang porque lumipat ng ibang company. Itatapon ko na siya. So nangyari sa akin yan guys. Dito sa Live Good, ang dami ko pong leaders na lumipat ng ibang company. Ni isa sa kanila, wala po akong inaway. At minsan, hindi po ako nag-remove sa GC. Kahit wala na po sila sa Live Good, hindi ko sila nire-remove. Hanggang ngayon po, nasa GC ko sila. Wala akong nire-remove kahit isa. Maliban na lang kung sila mismo magli-live sa GC ha. Ako, hindi ako nagre-remove sa GC ng mga leaders ko. Bakit? At tulungan ako yan eh. Tsaka kailangan pasalamatan ko. Grateful ako sa mga tao yan, kaya hindi ko dapat yan pinapasura. So ngayon, kahit pa paano, may communication kami, nag-uusap kami. So walang problema, wala kaming away-away kasi nire-respeto ko. Kasi naranasan ko rin minsan yan, nasa baba, naranasan ko rin lumipat. So lahat yan naranasan ko. So kaya ang biyaya bibigay sa'yo. Patuloy kang bibigyan ng biyaya pag marunong kang rumespeto sa kapwa. Top earner man yan o hindi, lumipat man yan ng ibang company, dapat irespeto mo. Dahil hindi habang buhay downline mo siya, hindi habang buhay upline mo siya. Minsan magkakahiwalay kayo, pero minsan magsasama rin kayo. Okay, so hindi mo alam kung kailan kayo ulit magsasama. Pero kung sinira mo relationship, baka hindi mo na yung makasama. Okay, so yun lang, maraming salamat and God bless. Disclaimer lang, wala po akong pinapatamaan. Ito po, hugot lang to kasi nakasama ko yung mga dati kong kasamahan sa previous company. Marami yun, 4 na company yun napagsamahan namin. Tapos nagkausap-usap kami, nagkamustahan ng buhay. Na-realize ko lang,
sarili ko lang to, hindi ko sinabi sa kanila, syempre magagalit. So na-analyze ko lang paano nangyari, ba't ganyan ka na, ba't ganito na to, ba't ano nangyari sa kanya. Nagbalitaan kami, nagkamustahan kami, ano nangyari sa kanya, nasaan na siya ngayon, gano. Wala na, nasa ano na, probation na, naggaganto na lang. So bila ko na-realize lahat yan, ano yung mga reason bakit minsan ang biyaya binabawi, ang biyaya nauudlot. So yun yung mga reason na sa akin lang yun ha. Kung hindi kung mali ako, di sana mali ako, kasi kung ikaw may bad character ka, sana tuloy mo pa rin yan. Kung talagang feeling mo hindi masama yan, ituloy mo yan. Kung aaseso ka dyan, ibig sabihin tama yan. Okay, so maraming salamat guys.